mukhang si Marcos na po, si BBM na po, ang running, no, sa pinaka-worst na president. Ito po ang isang patunay na si BBM po ang tanging presidente, no? Ang tanging presidente na natalo. Natalo po. Ibig sabihin po na natalo, mas marami po ang hindi niya kaalyado ang pumasok sa midterm election. Lahat po ng midterm election. Sinearch ko po ngayon, no, lahat po, maliban yung huli ni Gloria. Si Gloria kasi tatlo yung midterm election eh. Yung mga bawat pangulo po na tig-iisa lang po ang midterm election. Lahat po sila. Si Gloria, dalawa rin na mas marami po yung nanalo. Okay, pag-usapan din po natin, ito po, isa pa pong good news. Una, tinitingnan lang po natin, sinusuri lang po natin yung komposisyon ng Senado. Sabi nga natin, kaya po tayo naghangad na mahalal lahat ng Duterte na hindi naman po naganap. Duterte 5 lang po ang pumasok. Pero, kanina pinapanood ko sila Malutikia. Nagkaroon ako na ideya, oo nga no, hindi lang po dahil nakapagpanalo tayo ng 5 at saka sa huling mga last minute na ginawa ni BP Sara, hindi lang po niya na-secure yung kanyang bilang para mailigtas yung sarili dito po sa napipintong impeachment. Nagdedelikado na rin po. Pati po ang mukhang mapapaaga po mapatalsik itong si Chis Escudero bilang Senate President. Kasi kung susuriin po natin, mas marami po sa senador ang mas pro Duterte kesa pro Marcos. So lumala po yung problema ni Marcos bukod po sa karamihan po kasi sa midterm election ay pinapakita po dyan yung parang referendum po yan ng Pangulo ng Pilipinas eh. Na kung nagustuhan siya ng tao sa kanyang first 3 years, resounding ayaw ng mga tao kay BBM. Kasalalay po dito sa botohan na to ay yung impeachment lang ni BP Sara. Hindi po pala, no? Pati po pala yung pagbabago ng Senado, pag sinuwerte-swerte po tayo, ang magiging bagong Senate President po ay baka pro Duterte pa. O kaalyado pa ng mga Duterte. Yan. Kaya maganda po, no? Yung mga ano po natin, mga kasama natin na follower po ni Pangulong Duterte, baka po pwede po na hinay-hinay po kayo na may malawakan dayan kasi po ang overwhelming na nangunguna, no? Nangunguna sa bilang ay si Bongo po at saka si Senator Bato. Gusto niyo po bang palabasin na nandaya po si Bongo at saka si Senator Bato? No? Tayo po sa katotohanan lang po tayo. Talagang mabigat po. No, mabigat po talaga yung laban. Kaya po kami porsigido na hangga't maaari vote straighten kasi talagang alam natin na mga superstar po talaga. Ngayon lang natin aaminin to kasi syempre mahirap kayong pasamain yung loob nyo na aminin natin. Superstar po talaga. Halos lahat po sila nung tumakbo ay mga dating senador. Tumakbo sa kalaban sa alyansa. Halos lahat po sila ay dati ng senador. Kung hindi man sila dating senador, no? Sila po ay matindi po ang pangalan na sa politika. Halimbawa po, sino lang yung hindi senador sa alyansa? 'Di ba? Si Abby Binay, na kilalang kilala po bilang Makati Mayor. Sikat na sikat.
Isa po ang Makati, sa kung hindi man siya ang pinakamayaman, isa po siya, pangalawa yata o pangatlo sa pinakamayaman na syudad sa buong Pilipinas. Kaya po sikat na sikat yan si Abby at saka si Abalos naman po, dating DILG, lahat ng mga, hindi si Lito Lapid po, senador din po. Dalawa lang po yung hindi senador. Siyempre, hindi po tayo lumalaban na sasabihin natin na matindi tong kalaban natin. Hindi ko po sasabihin yan nung lumalaban pero yan po ang katotohanan, no? Talagang ang nagdala po dito, bagito po talaga. Totoo po yan, dalawa lang po yung senador natin. Dating senador. So, ang laki po talaga na hinahabol. Masaya pa rin po tayo kasi kung hindi ako nagkakamali, si Senator Bondok, si Bondok, tsaka si Epe Salvador, mataas din po ang nakuha. Pasok din sa top 20. No? Ganun po talaga. Ang importante po, nakalima tayo. Kasi kinonsider na po, may yung pronouncement po na inadapt na po. Yan pong mga last minute adaptation na yan, ang ganda po no? Ang ganda po ng resulta po niyan. Ngayon, so nagkukwenta tayo, masaya na po ako. Ako, talagang masaya po ako sa naganap kasi nakalima tayo. Plus may Robin ka pa, plus meron ka pang dating Mark Villar. So 7 na, 2 na lang. Meron ka pa magkapatid na Cayetano, meron ka pang magkapatid na Estrada na pwedeng bumaliktad, di ba? So sobra-sobra na. Tumigil na ako Pero kung itutuloy pa po natin, teka muna. Mukhang maganda po tong alyansa na to, no? Mukhang magiging pro Duterte kung hindi na po makokontrol ni Marcos yung pong Senado pagpasok po ng 2018. Pati po si Chis Escudero na nagpakitang gilas po bilang waiter, no? Nagpakitang gilas bilang tapat na taga-suporta, umaatake kay BP Sara. Mukhang bago magsimula yung pag nagsimula na po yung Senado, mukhang mawawala na po sa pwesto. Tama po si BP Sara nung sinabi niya na si BP Sara ba'y nagsabi na hanggang magbabago na naman yung administrasyon ng Senado. So kung itutuloy po kasi natin, ganito po yung mangyayari. May grupo po, may grupo po na Solid Duterte. Yan po siyempre yung si Bato, si Bongo at saka si Robin Padilla. May grupo po na Villar, no? Yan po yung mga nationalista party. Pag yung Villar po, yung grupo po ng Villar, bilang pagtanaw ng utang na loob nila, kung marunong na tumanaw ng utang na loob yung Villar kay BP Sara Duterte, alam naman po natin, no, palaglag na po si Camille Villar. Kaya nga po ginawa nila ng effort na ma-endorso ni BP Sara. Yan po may pagmamalaki natin, last minute na halos, no? Na ipanalo pa po ni BP Sara. So kung ito pong mga nationalista party na binubuo po ng 2 Cayetano, 2 Villar, si Amy Marcos, makikipagsusuporta po, magsasanib puwersa sila ng mga pro Duterte. Di 3 plus 2 Villar, 2 Cayetano, plus 1 Marcos, 8 na. Kung pumasok po yung mga forces na nakaalay naman dito kay Mig Zubiri, tandaan po ninyo, masamang-masama po yung loob. Alam niyo po sa politika, yung away na sinasabi ninyo pagdating po sa politika, alam niyo po, wala po yan sa mga politiko. Ang mga politiko po naniniwala yan sa addition.
hindi sila magiging matagumpay na politiko kung katulad natin sila mag-isip na nagtatanim tayo ng mga sama ng loob. Hindi po ganun ang mga politiko. No? Kaya po kung sinasabi nyo may away ba yung Duterte at saka ano, makikita po nila yan eh. Wala pong ano riyan. Wala pong permanent enemies and permanent friends in politics. Only permanent. Ay, teka pala. Nakakalimutan na. Hindi po natin nakakalimutan yan. Isasama na po natin. Kasi pang ano yan eh. Pang kicker natin yan. Nakakalimutan pa pala natin si Marcoleta. Kasi po, nung una kasama siya sa 5 eh. Di ba? Okay. So, 3 plus si Marcoleta, 4. 3, PDP yun, di ba? Plus si Marcoleta, 4. Plus yung mga Nationalista Party na 5. O, ilan na po yan? 9 na. So, yung puwersa po ni Mig Zubiri, na sa tingin ko po, yan po ay composed ni Mig Zubiri, ni Villanueva, at saka nito si, anong pangalan nito? Yung taga Gatchalian. Yung 3 po na yan. Solid po yan under ni Zubiri. Di ba? Solid po yan. Okay. May grupo rin po si Mig Zubiri. Hindi po yan kakampi. Hindi po kakampi yan si Mig Zubiri, yung grupo niya. Dito po, sa grupo ni BBM. Bakit? Sila po nagpatalsik eh. Wala na po si Tolentino.